Tapos, guidelines for interpreting prophecy. Tama ba? Noong nakaraan kasi, parable tayo eh. Noong nakaraan, ano? Anong page? Page 32. Interpreting parables po yung natapos na. Opo, tapos na yung parable. Oh. Ngayon, yung ano, pwede mo mapanood yung mga previous na lecture sa ano. Lagi ako nanonood nga sa inyo, kaya may libre. Kaya pa, kaya napanood mo, kaya... Kaya papasok na lang ako para justice. Kasi nga po, bawat genre, meron pong proper interpretation. Kaya napag-usapan natin na nakaraan yung genre ng parable. At yun nga, meron siyang sariling o proper interpretation, how to interpret properly yung parable. Pag-usapan naman natin ngayon yung guidelines for interpreting Prophecy. the prophecy. Isang genre yan, ano? Yung tinatawag na genre ng prophecy. So, sabi nga, open your manual, the first three principles build on the axiom that the Bible is a human book. Amen? And the next five principles build on the axiom that the Bible is a divine book. Ayan po. Pag sinabing axiom, ano yun? What does it mean? Axiom. Self-explain. Self-evident. Axiom. Axiomatic. So, yung principles daw, ano? Build on the axiom. Principle. Na ang Biblia, aminin natin yung katotohanan na ito, it is a human book. No? Yung first three principles. At yung sumunod, dito po sa pinag-usapan natin, pag-usapan natin ngayong umaga, yung next five, build on axiom that the Bible is a divine book. Human book, para sa tao yan. Tao gumawa, di ba? At ito po ay yung another five, tinatawag siyang divine book. No? Okay, isa-isahin natin. Unang tatlo. Number one, follow the normal principles of hermeneutical system known as historical, grammatical, literary interpretation. Ayan po, no? Follow the normal principle. Ito na po yung normal principle ng hermeneutics. Ano po? So, babasahin mo ang Bible historically, grammatically, literary. Amen? At ito po yung proper interpretation niyan. Yung tatlong bagay na yan. Historical interpretation, grammatical interpretation, literary interpretation. Pag sinabing literary, yung anyo ng pagkakasulat. Uri ng pagkakasulat. Di ba? Literary form. Kaya bawat talata, nakapaloob yan sa tinatawag na literary form. No? Yung uri ng pagkakasulat o yung tinatawag na genre. Genre. So, considering the historical element in prophetic interpretation means that the culture or cultural background and circumstances of the prophets are considered. Amen? So, sabi nga, sa Tagalog, when we consider yung tinatawag na historical element sa prophetic interpretation, it means kailangan po natin puntahan yung cultural background at saka yung scenario, di ba? O yung circumstances
kung anong meron doon sa panahon ng sumulat o ng propeta. Amen? So, the prophets often spoke of circumstances contemporary with their generation. No? So, yun po yung yung propeta raw po na nagsulat o nagprophesy, madalas, nagsasalita siya, saan? Sa panahon nila. No? Sitwasyon nila. Circumstances nila. Diba? With their generation. And sometimes pointing up what God was doing in the immediate future. Tingnan niyo po, nagsasalita ang propeta, po pwedeng panahon nila. At po pwede naman yung nalalapit na kapanahunan. No? And other times, projecting events to be fulfilled in the distant future. Amen? So, ito yung propeta sa kanyang kapanahunan. Po pwede raw po nagpa-prophesy ang propeta their future, their circumstances, their events. And sometimes, yung parating na events. Tama? And in other times, yung talagang malayong events. Di ba? Like for example, second coming. Oh, unfulfilled pa yan, di ba? Oh. Pero naihula na yan sa lumang tipan. Di ba? So, may prophecy ang propeta, nangyayari pala sa kanilang kapanahunan. At merong propesya in connection to our Lord Jesus Christ. Like for example, birth of our Lord Jesus Christ. Amen? So, ito po ang pag-i-interpret ng prophecy. Number 2, take words of prophecy in their normal grammatical senses. Or sense. Normal. So, of course, figurative language and symbolic language is used extensively in prophetic passages. But this does not mean that all prophecy is figurative or symbolic. We should begin with the assumption that the words are to be taken in their normal sense unless a figure of speech or symbol is indicated. Deeper and mystical sense or senses should not be sought. So, sabi nga, yung mga figurative language, o kaya mga symbolic language, kailan daw po pwedeng to? So, sabi na, using or use extensively pagdating po sa mga prophetic passages. At ito po, ibig sabihin, sabi nga, but this does not mean that all prophecy is figurative or symbolic. Hindi po lahat ng prophecy figure of speech. Hindi lahat ng prophecy symbolic. Isa literal. No? So, mamaya magbigay ako ng mga dyan. So, we should begin with the assumption ng normal sense na ito. Pangatlo, consider the literary element. Literary element. Yung unang blanco, normal, grammatical. And then to literary element. Which recognize the place of figurative and symbolic language. So, using genre, no? O yung tinatawag na literary element. At dito mo mare-recognize kung ito po ay meron tinatawag na figure of speech o kaya symbolic language. A large portion of the prophetic literature of the Bible records what the prophets saw in visions. Amen? This portion are often referred
Two, as apocalyptic. Portions of Ezekiel, like for example, Daniel, Zechariah, and much of the Revelation are apocalyptic. An apocalyptic then is disclosure from God. So, ito po yung tatlong ano. So, the heavy symbolic content of much of prophetic language or literature makes interpreting prophecy difficult. Lalo na yung apocalyptic, ano? More on symbolic yan. Huwag nating ililiteral yung ano dyan. More on figurative speech yan or figurative language. Kaya mahirap siya i-interpret. Very difficult to interpret. It also has caused many Bible students to assume that because some texts in prophecy are symbolic, everything in prophetic passages is to be taken symbolically. This, however, is an error. Amen? Kaya kailangan na tinatawag na common sense. Diba? So, kasi nga, madalas symbolic. Pero wag po natin aakalain lahat symbolic. Diba? Minsan figurative. Pero hindi po lahat figurative. No po? Ang unang tingin sa kanila, siyempre, tingnan natin as literal. No? Pag hindi literal, merong other meaning. No? Pwede figure yan, o figure of speech yan. Pero pag ginawa mo lahat, symbolic yan, o kaya figure of speech yan, ang magiging resulta, error. And this, however, is an error if we follow the basic hermeneutical principle of normal grammatical interpretation. Then, we should understand prophetic literature as well as other forms of biblical literature in their normal, ordinary, literal sense, unless there is reason for taking the material figuratively or symbolically. So, paano approach? What is the proper approach? In connection to interpret yung mga talata na ito. Anong approach? Approach it. Literal muna. Di ba? Pero pag meron siyang implikasyon, di ba? Na figurative, yun na natin, ano? At sa isang banda naman, huwag natin kaagad lahat puro figure of speech o symbolical. Magiging error ka naman doon. Kaya, ito po yung pamamaraan how to interpret. Pang-apat, view as focusing primarily on the blank. Ano yung blanco niyo? Ano yung blank? Messiah. So, yun po, no? Primarily. Focus doon. Kasi prophecy nga yan eh. Dami mga prophecy. Genesis 3:15, di ba? Proto-Evangelium. Psalms 22, Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, di ba? Micah chapter 5, verse 2. Mga ano yan, mga prophecy yan. Kaya, mostly, no? Yun nga ang Isaiah chapter 9. Kasi merong rabbinic interpretation. Yung rabbinic interpretation, they were interpreting yung talata na yon o yung text na yon in connection doon po sa anak ni Isaiah. Di ba? Anak ni Isaiah. Di ba? Yung mga ganun no? Hindi kay Jesus Christ. That is the rabbinic interpretation. All over scriptures, Bishop. But despite all the Old Testament revelation ni Christ, na misunderstood pa rin siya ng buong Israel. Kaya nga, di ba, yung hindi siya na-interpret as the Messiah. Kaya mostly, no? Ito nga, yung talagang focus natin primarily yung in connection to our Lord Jesus Christ
the Messiah. So, sabi nga, and the establishing of His reign. Okay. Author of the book is God. It is not surprising that prophecy focus on Christ and in His first and second advent. First and second advent. Ano yung ibig sabihin doon? Ibig sabihin, mayroong first advent and second advent. Coming. Ano yung first advent? Advent. First advent? Kasi may Adventist eh. Salvation. Yeah. Siglos. Ano yung first advent kumakatawan doon? Yung sa mga prophecy. First advent? Connected saan? Coming. The birth of our Lord Jesus Christ. Coming of the Messiah. Diba? Nung nagkatawang tao siya. Ayun, second advent. Judgment. Second advent. Second coming. No. Another coming of our Lord Jesus Christ. So, kita nyo like for example, ang propesya sa pangkalahatan, kung 300 siya, 300 prophecy about our Lord Jesus Christ, ang ano pala niyan, 1:8. 1:8. Ano ibig sabihin? Isang hula in connection to birth of our Lord Jesus Christ. 8 hula in connection to the coming of our Lord Jesus Christ. Anong implikasyon? Kung 1:8 siya, ibig sabihin, nangyari ang kapanganakan ni Kristo. Di ba? Ano pa hindi nangyayari? Sabi natin, the second coming or the coming of our Lord Jesus Christ. 8 times yun eh. Hinula eh. So, pero hindi pa nangyayari. At marami nang umasa, doon pa lang sa bagong tipan, Mangyari. they were expecting for the coming of our Lord Jesus Christ. Bakit kayo nakatingin dyan? Diba? Sabi nun eh, umakit siya eh. Yun nga. Kaya ang assurance diyan, kung 1:8, nangyari ang birth, mangyayari sigurado ang Second coming. the second coming. Amen? Kaya lang, Hindi nga sila niliwanag. diba? Matagal na, hanggang ngayon, hanggang ngayon, naghahantay yung mga, ang dami na humula, ang dami nang nag-prophesy, yan, nadamay-damay na yung mga panggap na propeta. Binenta na lahat. Hindi pala Isa lang ang hula sa birth. 8 ang hula. 1:8. Yung rate, ano? Sa return. Oo. Second advent. Oo. Kung ganun, nangyari ang birth, mas sigurado mangyayari the second coming. Amen? fulfillment. Fulfillment. Parang Yung total redemptive plan. assuredly. Kasi not just only birth, pati yung sacrifice niya, pati pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo, pati, di ba, Isaiah 53, basta nagkatawang tao siya. So, to compare with, the coming of our Lord Jesus Christ. Okay. Number 5. Purpose. Tama ba? Number 4. Tapos na tayo, di ba? Yung prophecy as focus. Isaiah. View prophecy as focusing primarily on the Messiah. Yan. Okay na? Number 5. Recognize the principle of foreshortening. Foreshortening. F-O-R-E. Tapos, shortening. Sabi nga, looking ahead, the prophets often envision two advents of Christ as two mountain peaks with a valley in between. They could see the peaks but not the valleys.
No? From our perspective, however, as we look back, we see the time gap between the first and the second advents. So, kaya, tingnan nyo yung time gap. Gano'n kaya kalayo, di ba? Yung ano, Bishop, Kundi 2,000 years ago na, no? Church age, yun yung, Mahigit ano, eh. yung mystery, yung, ano, Oo. yun yung pinakabahagi. Yung time gap niya, no? Yun yung time gap eh. Oh, Hindi ano alam ba? yun, mystery Oh, yun. di yun, ano? Di ba hayag sa atin yun? Hinayag na lang Yung, ni Lord sa atin, yung time gap sa between the church. first advent and the second advent, di ba? And the first advent is all about when Christ ay pinanganak, naging tao, di ba? Lahat yun nanghula doon. So, from that time hanggang ngayon, no, the Christian world, we're waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Eh. Nasa ano tayo? Nasa last of the last days na Yeah, pa. yes, sir. Di ba? Pero unbelieving pa rin yung world, Bishop. Nasa last days ba tayo? Yes, sir. We are not in the last days eh. Kasi ang last days sa panahon nila eh. Panahon nila yung last days. Panahon nila. Panahon. Di ba? Coming. Yes. Doon pa lang, inaantay na nila eh. We are in the last of the Hanggang last ngayon hinahantay days. nila, Bishop eh. Sino yung hinihintay nila? Wala na siyang hinihintay. Eh, the scripture is fulfilled na. Ano, sa kanila, ano ba, yung mga Israelita ba, eh, majority, ang hinahantay nila yung pagkakatawan tao pa rin? Hindi, Bishop, Oo, yung Messiah yung talaga. pagbabalik. Meron silang hinihintay ng... Ibang Bisaya. Messiah. Yung ano talaga, in general na alam mong ano, yun ang tingin nila kasi. Military, economic. Leader. Yung Oo. expectation nila eh, no? Kaya hindi sila naniwala. Tapos doon po sa galing kay David. Oo, yung point sabi, syempre si Yun po David. yung- until now, meron po yung place po doon. Oh, parang ang mindset nila talagang establish yung reign of David. Kaya may throne pa po doon. Reign of our until Lord now, Jesus. they are waiting for the... The conqueror. Oh, the conqueror. Conqueror, yung eh. literal king. Oh. Literal eh, no? Kaya hindi talaga sila maniniwala eh. Hanggang ngayon. Kaya nireject nila, nakapresent. Bishop eh. Yung meron lang ako share Bishop, kasi as I go along, kasi inaaral ko yung Book of Matthew. Nireject siya, sabi doon sa rejection na, sa Matthew 13, buong chapter ng 13. Yun yung pinaka-bari kasi final rejection yun. So, nagbigay siya ng parable about the kingdom. Habang nireject niya, ito yung kingdom na mangyayari. Before yung second coming ko. Ito yung church age. So, yun yung parang nakikita ko dito, yung parang pinaka-body between the two, between the unang pagpunta niya, First Advent, saka yung Second Advent. pangalawa. And this is the church age. Ito yung age natin. Sa kanyang mga, di ba sabi nga para sa inyo to, sa iba tatago ko. Kasi ayaw mo maniwala. So, ayan po. Ang panglima yun, ano? Pang-anim, look for God's built-in interpretations. Yan. Look for God or God's built-in interpretation. Katulad pinag-usapan natin noong nakaraan in the book of Revelation, chapter 1, verse 20, verse 19 to 20. So, sabi nga, sometimes the prophetic scriptures themselves include interpretations. An angel often gave interpretations of events seen in the prophet's vision recorded as apocalyptic literature. So, parang parable din yan. Pag may interpretation si Lord, sure yun. Di ba? At dito rin sa Book of Revelation chapter 1, merong interpretation diyan. Basta nga po 1:19 to 20. Look what po yun. Revelation. Yes, Book of Revelation. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks,
The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. 7 stars, ano raw yun? Ano yung interpretation niya? Angels of the Churches. 7 churches. Ay yung 7 lampstand. 7 churches. Anong interpretation? Yung golden 7 candlestick, golden candlestick lampstand. That is the 7 angels. 7 angels o 7 churches? Churches. 7 churches. So, kung, yun ang interpretation, di ba? Kung walang interpretation yan, hindi mo Hindi natin makukuha yun. Oo, mahirap ano yan. Mahirap mag-alego. Eh, dahil nagbigay ng kahulugan, hindi pwedeng kontrahin yan. Di ba? Andito na eh. Nandyan, sinasabi. At pangpito, compare parallel passages. Since so much about 1/4 of the Bible was prophetic at the time it was written, and since all of it was given under the inspiration of the Holy Spirit, we should not be surprised to see that all the prophecies of Scripture can be put together for a consistent pattern of the future. Like for example, when we compare the book of Daniel and book of Revelation. Diba? Meron nga gano'n, diba? Pagka yung mga end timer kinukunti lang book of Daniel and then book of Revelation chapter 13, like for example. So, ayan. Number 8. Look for prophecies that are fulfilled and prophecies that are yet to be fulfilled. So ano yung mga prophecy na fulfilled na, naganap na? The birth of Christ. Ayan, di ba? Crucifixion. Oh, the death of our Lord Jesus Christ, di ba? So, birth of our Lord Jesus Christ, The birth of the church. anong talata 'yon? Anong talata? Isaiah 7:14. So, Isaiah 7:14, Micah 5:2, di ba? Ano 'yun? Fulfilled na 'yung mga 'yan, di ba? Oh, Psalm 52, Psalm 22. nung binanggit ng ating Panginoon Jesucristo, balikan natin yung Matthew 16:18 to 19. Ano 'yun? Fulfilled? It is prophecy. Basa nga po Matthew 16:18 to 19. 18 to 19. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay. Yun na. Then changed his disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. So, ano to? Prophecy? Yes. In church niya. Oh. It's about the sa church. Kailan ang fulfillment? Ako rin ngayon. Oh, yun. Di ba kailangan? Kailangan ng fulfillment? Nung Namatay na nung sinabi namatay ni na siya, no, Peter. after kay Kailan niya pinrapisay? Eto, Kailan siya nagprophesy? ngayon. Prophesy yun. Oh, Prophecy yun. Oh. When? Yung the time na Namatay pumusok niya si siya. Peter. Oh. Diba? During that time, nakasama siya ng mga disciple. Diba? Tinatanong niya, oh, ano palagay ng mga tao, sino ako? Yun ang tanong no? Sabi ng mga disciple, Propeta. sabi nila, propeta kayo, si Elias kayo, si John the Baptist, or everything. Eh kayo, sino ako? Para sa inyo. Diba? Wala makasagot. Peter. Buti sabagot ang Peter. May deklarasyon si Peter. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. No? At ito na yung prophecy. Amen. So, at ito po,
Kung propesya ito, kailan naganap? 100%. Kailan? Ilang taon siya? Like for example, 33 years siya. 33 years. After nung ano nila, It happened Acts. nung yung pinaka-fulfillment ng prophecy. In the book of Acts, chapter 2. Kay Peter. Diba? Sir. Oo. Pero during the lifetime of our Lord Jesus Christ, winwork out niya na. Di ba? Kaya during his lifetime, makita natin, may Matthew 18. Di ba? Ano yung Matthew 18? 15 to Tapos ito rin. Diba? Maganda nga siya, no? Kasi siya rin yung Matthew 30 na sinabi. Oh. Yung parang ito yung description niya. Yes. Kasi sinabi rin niya, doon sa church, marami ring false. Kasi apat na ano yun. So, tinan niyo yung Matthew 18:15. In connection to the relationship between brothers and sisters. Di ba? Pag may dispute, anong gagawin mo? Puntahan mo. Usapin mo. Oh. Pag ayaw makinig, magsama ka ng 2 o 3 saksi, puntahan niyo, kausapin niyo. Pag ayaw pa rin, sama mo ang church. Oh. Pero hindi pa existing ang church, ha? Ang Galing. talagang pinaka di ba? Bakit sabi niya, isama mo ang church? Eh, magaganap, mabuong pa lang. Ang fulfillment ng church, Acts chapter 2. Pero bakit sabi niya, sama mo ang church? Sama niyo ang church. So wala pa talagang church na. Galing. Di ba? Bishop, yung sa pwede magtanong. Yes. Regarding dito sa verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Sometimes they are using this verse doon sa deliverance. Oh. Diba yung binding and loosing, even the prosperity. No? Ano ba talaga yung context of this? Context na. Discipline to eh. Kasi Yeah, nga. kung discipline siya, pertaining to sin. Kung sabi, when you lose, heaven agrees. Hindi ka nakasala ka dito. Ayaw mo mag-repent, heaven agrees. So Kasi you lose, even Brother Eddie using this verse na yung susi raw nasa kanila eh. Oh. wala, yun. Kailangan Discipline maging to eh. members ka muna nila para malaman ninyo kung ibigay ka member. susi Oh. sa pagiging members of Christ. Pero ano to, ako, na-preach ko to. Basta ako, inaano ko ng context. It's discipline. Kasi susunod dito, forgiveness eh. Kasi So, nga yung sinasabi niya, the Sa 18:15. Pagkatapos 18:15. nito, di ba, lose in heaven, tapos di ba Forgiveness sabi yun niya, Yung unforgiving. unforgiving yung merong servant, di unforgiveness, ba? oo. Tinanong ni Peter eh, how many times? Kasi sabi mo, magpo-forgive ako ng marami, eh, di aabuso yan. So, nagbigay siya ng ano. So, it's all about church talaga. And yung Match 16, yung pagbibigay Ito susi. naman, 16, 18, 19. Authority yun eh. Authority to forgive sin eh. Yun yung ano dun eh. Yung church Yeah. na nakakalam kung loose kami Kaya nga, sa sin. keys o hindi. representing authority. Oo. Authority to bind, authority to loose, di ba? Yung authority yun Oo, eh. Ano yun? Keys of the kingdom. Pwedeng gamitin sa ano yun, deliverance. Kasi they are using this verse eh, as a... Deliverance sa Kunyari, they are binding and loosing. O tinatalian kita. Di ba? Minsan yung ginagamit dun sa mga ibang churches. yung pera. Hindi, tinatalian yung ano. Para hindi ka na malis. Sa deliverance. Pagpapalayas ng demonyo. Demonyo. Oo. So, pwedeng gamitin. Hindi, yun Ito po ang gagamitin. ginagamit po nila. Yan nga. Merong mga talata kasi na ginagamit pero out of context. Yun nga, Kailangan sabi bago ka ko, gumamit ng talata, di Sabi ba? ko, hindi naman yun yung Oo. context niyan eh, yung binding and loosing. Lord, tapos release ako ng blessing. Di ba? Kinakalagan ko. Oh, kinakalagan ko yung makayamanan ng kalangitan. Ibuhos mo. So, Kaya yan si yung- Elijah nagpababa na apoy, pati ano, sunugin niya yung spirit ng demonyo, sunugin. Di ba? so, yun nga, yung mga problema sa mga hindi nag-aaral eh, ng ano, malaliman eh. Okay. So, pangwalo na yun, ano? Balikan natin ito.
since the Bible is a divine book, human book and divine book, tama ba? So, we expect to see consistency in the Bible. This means, for one thing, that since certain predictions have been fulfilled literally, we can expect that unfulfilled prophecies will be carried out in the same way literally. Okay, kung nangyari raw po, no, yung mga tinatawag na meron ng mga fulfilled, ano, yung po mga hula na iba, tiyak po na mangyayari din po. Amen? In summary, the following questions should be asked when studying the prophecies of the Bible. So, ito po. When we study the prophecy of the Bible, kailangan po natin i-consider itong mga to. Number 1, what is conditional and what is unconditional? May prophecy ba na conditional at merong unconditional? Pag sinabing conditional, merong hinihingi sa mga tao, may pinapagawa sa mga tao bago mangyari yung prophecy, parang ganon. Pag uncondition, walang ano yun. Basta't mangyayari yun at mangyayari. Ano yung mga talata na yun? Parang pag sinabing conditional, ang katuparan depende sa tugon ng tao. Tama ba? So, tingnan nga po natin Jeremiah 18, 7-8. Basa, 18, 7-8. Jeremiah. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up and to pull down and to destroy it. If that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do to them. Ano yan? Conditional or ano? None. Conditional lang ito. 18, chapter 18, verse 7 to 8. Verse 7 to 8. 18, chapter. Hindi pa yan ang kakalit lang. Hindi lang asal them ito, ano po conditional to? Conditional pa. Conditional? Oh. Kasi meron if. Oo, di ba? Sa pagkakataon na aking bubunutin, Conditional clause. ang alimang bansa o kaharian. At ang bansang iyon ay lumalikod sa kanyang kasalanan, hindi ko na ituloy ang aking sinabi So, gagawin. conditional, ano? Conditional. So, dumedepende siya sa tugon ng tao. Amen? Ngayon, kung magmatigas, andyan yung parusa. Di ba? Andyan yung tinatawag na consequences. So, how about 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14? Is it prophecy or ano yan? Ay, di siya pa naman. Conditional lang yun. Conditional pa rin, ano? Kahit yung the 3:16. Wicked ways nila.
Bishop, meron akong isa. Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27. 36, Ezekiel. Oo. Ano ko lang. Chapter 36. Verse 25 to 27. Kasama din siya sa Jeremiah. Ako, inaaral ko kasi sa board. Jeremiah 31, verse 31. Pero yung Ezekiel 36, parang promise ni God yan din sa Holy Israel. 35 to 36. 36, 35 Oo. to 37. Chapter 36, verse 25 to 27. Oh, yan po. Di ba? Ano siya? Hindi siya unconditional siya. Ezekiel 36, verse 25 to 37. Yun, for future Israel. So, conditional. O, tingnan nyo muna kung ano, yung prophecy ba yan? Kasi siya lumalabas. Hindi siya. Kasi new covenant siya eh. Then I will speak with them. For I will gather you out from long and bring you home again to your land. Then I will sprinkle the Lord upon you. You will be clean. You will no longer worship idols, and I will give you a new heart. And I will put a new spirit. I will take out your stubborn and give you a tender responsibility. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. And you will live in Israel, the land I give the long ago. Okay. So, yan po, no, may mga prophecy nga na conditional at saka unconditional. Like for example, yung 2 Chronicles chapter 7, ang context niya, ano yung context? Matapos pong magawa ang templo. Diba? Sa verse 11, thus Solomon finished the house of the Lord and the king's palace. Tapos na, di ba? Finish na. And successfully completed all that he had planned on doing in the house of the Lord and in his palace. Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. If I shut up the heavens and so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kaya may if, ano? May conditional pa rin. Kaya maging yung kinote ni Ed Lapis, yung Amos chapter 5, conditional yun eh. Diba? Kaya nag-conclude siya na si Lord yung mamamatay tao. Ay, oo. Diba? Chapter 5 verse 18. Oo, diba? Yun nga eh. Ito pa, Kasi Bishop, judgment yun eh. Ito nanito, Jeremiah 31. The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and brought them out of the land. They broke that covenant, though I love them as a husband, love his wife. But this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days. So ito, unconditional, says the Lord, I will put my instructions deep within them and I will write them in their hearts. I will be their God and they will be my people, and they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord, for everyone from the least to the greatest, the whole Israel will know me already, says the Lord, and I will forgive their wickedness, and I will never again remember this. Grabe. Amen. Buong Israel, ibig sabihin, Bishop, ako, yun yung basa ko dito kasi buong Israel at the end of days. Yun yung sabi niyang New Covenant.
maniniwala siya from the least to the greatest. Magbabalik loob. Walang condition yung Bishop. Sila yung chosen na. Oo. Okay, tuloy natin. Number 2, what is figurative or symbolic? What is non-figurative? Check natin yun, ano? What is fulfilled and what as a far fulfillment and remains to be fulfilled. So, tingnan natin yung mga ganun, ano? Like for example, Matthew 24, verse 1 to 3. Ano yun? Chapter 24. Verse 1 to 3. Verse 1 to 3. Oh, that future. Ito, ano? Nangyari to. Ano yan? At kailan nangyari? Kailan mangyayari? Nangyari na siya. 2017. Nangyari na, ano? So, sabi roon, 24, Jesus came out from the temple and was going away. When his disciples came up to point out the temple buildings to him, and he said to them, sabi roon, do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another. This will not be turned down. Verse 3. As he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him in privately saying, tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Tatlo yung tanong. Ano yung tatlo yung tanong? ng mga disciple. When will these things happen? Ano ang mga senyales? Signs. What will be the sign of your coming? Kailan pa panahon magaganap? Oo. At yung katapusan ng mundo. End of the age. Lahat ba ng itong tanong nangyari na? It became past fulfillment. Hindi pa rin ba? Oo. Yung destruction ng temple, nangyari na. Yung temple destruction. Oo. Wala nang Oo. templo ngayon eh. Wala na yon. Sinira ng Romano. Tapos yung verse 2 yung Yung sign of your coming. Meron na, mga sign of coming yan. Meron na, mga sign. The sign of your coming, ano? mga lindol, mga gera. Mga false messiah. Kaya, Nandito. Di ba? Tama ba? Kasi dito nakalagay, they will deceive me. Many will come in my name. No? Nation will go to war against nation. Yun yung... kaya lang, pag tignan niyo yung ano, yung Matthew 24:34. 24:34. I tell you that the days generate masters until these things takes place. This generation will not pass from the So, soul. Until this tignan niyo ha. Ano sabi? Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. dapat mangyari na nga. Oh. Kaninong henerasyon? Generation natin? Generation nila. Generation nila. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, no? Hindi mawawala ang henerasyon na ito. Dapat mangyari lahat. Oo. Sabi no? Truly I say to you, this generation will not pass away until these things take place. So Ano lahat yun? mangyari na, Bisa. Yung tatlo? Yung tatlo. Yung tatlong tanong? Yung sabihin. Ano yung tatlong tanong? Dapat yung signs. The sign of your Destruction coming. ng temple. The temple. Oh, yun, the sign of your coming. At yung sumunod, end of the age. And the end of the world. End of the world? Oh, paano may re-reconcile yung dalawang talata? Matthew 24 verse 1 to 3. Ganda nga yan. Oh. Napaka-ano nga. And then Matthew 24:34.
Sinasabi ko sa inyo, hindi mauubos, hindi mawawala ang henerasyon na ito. Di ba sabi roon? Until all these things take place. Well, mag-ask. Ubos na yung generation na yun eh. May buhay pa ba sa kanilang henerasyon? Wala naman. Oo. Pero ano sabi ng talata, mali ba ang grammar? Mali ba ang pagkakasulat? Si Kristo pa nagsabi no, nagsalita. Oh. Truly, I say to you. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Di ba? No. Ang henerasyon na ito, hindi mawawala, no? Until all these things take place. So, ibig sabihin, bago mawala ang henerasyon na ito, yung subject na pinag-uusapan natin, mangyayari. Tama? Kaya, tama. Sinundan pa yan. 23:36. Nasa context pa rin ng Matthew. Sabi ng 23:36, Magsasabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga buwan ng Kristo at mga buwan ng propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang ligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan niyo, ipinapag-una-una sabihin ito sa inyo. Kaya, kung sabihin nila sa inyo naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sasabihin ng kanilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. okay. Yung pong 23:36. Chapter 23, verse 36 ng Matthew. Ang sabi doon, truly, I say to you, all these things will come upon this generation. Truly, sabi doon, ano? Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ito ay mangyayari sa henerasyon na ito. Anong verse yan, teacher? Chapter 23, verse 36 ng Matthew. Meron bang mini-mention na ibang generation? Wala, pero pwedeng ibang generation na merong nire-refer. Kasi generation can be Oo. ibang, hindi yung generation. Oo. Yung leading generation ng mga Jew that time. Pwede yung generation na nakikita yung future na So, na is it tribulation. possible, katulad niya, kung prophecy, prophetic, katulad sabi natin kanina, tatlong paraan eh. Ang una, sipatin mo siya, ating, literal, yep. their generation. Ah, At yung pangalawa, yung malayong henerasyon. generation, Di ba? At yung pangatlo, Pangatlo, yung sobrang layong sobrang henerasyon. Pwede yung sobrang layong henerasyon. Ano ba yan? Pwede ganon. Until this O generation. may other meaning pa yung word na generation. Oo, meron nga. Mukhang Meron ba? meron pa siya. Sabi rito, to be translated as Oo. Pwedeng Jew, yung the Jew. race of Israel, the Jewish people. Okay? Pero ang tanong kung kailan? yung ngayon? Tama. Tatlo Yung tatlo lang yan eh. Israel, Sino, ano mas malapit na interpretasyon? Israel. Parang mas malapit yung Their yung generation? pangatlo, yung huli, Oh. kasi end of the world eh. Oo. So meaning to say, parang Yung- siya yung before tribulation, ito yung generation of pre-trib, yung mga ganon. Pwedeng ganon, pasa. Ayun, yun lang yung basa ko, kaya I need to ano pa. Oh. Which generation? Kasi nakalagay end of the world. Oh. Hindi, syempre, kung end of the world, titingnan mo ngayon. O check nyo pa rin nyo kung ano, kasi dito sa ano, end of the age. End of the age eh. No. Parang generation alive during the tribulation. O, sige, dagdagan ko para lalo maging 26:13. Ano na lang? 26:13 ng Matthew. Dagdagan natin. Matthew 26:13. Tandaan nyo sa anuman pangaral ng magandang balita sa buong mundo, Mm. habang itinuloy at hindi ang pag-alala sa kanila.
Sabi roon, truly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world. Kasi end of the world, sabi niyo no? End of the world Whole world. What this woman has done will also be spoken of in memory of her. Di ba? May binanggit naman ng whole world sabi ro, no? Marami siya sinasabing truly, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo na ito, no? Sa buong mundo, whole world, di ba? Kung ano ang ginawa ng babae, babanggitin din. No? It shall be spoken. Anong purpose? In memory of her. Yung love niya. Genuine love. Yung world yung whole world Ibig sabihin, ano na yung the whole world Whole participating world, in the gospel. Yeah. Almost all has Anong world yun? So, End of the world Ang sabi nun end of the age So tama yan, Bishop. Parang distant future. Whole world. Tama. Kung distant future. Pastor, ikaw nangangaral ka. Kailan mo binanggit ang pangalan ng babae sa pangangaral mo? Kailan? Dito sa preaching. Hindi, yung babae mismo yung ginawa ng babae. Kasi may ginawa ang babae. Yung pinunasan nga yung niya. Hindi natin napabanggit yan Oo. Di ba? Nabanggit nyo? Mari mabanggit mo kapag ito yung context mo. Pero pagka nagkukot ka na sa ibang mga pangangaral, hindi mo babanggitin yan Sabi ng talata, no? Every time na ipapangaral ang ebanghelyo, kung ano ginawa ng babae, babanggitin din. So ano significance ng Yun, kaya nga, may ginawa ang babae. Hindi ba siya Talk of the town ang ginawa ng babae. Hindi ba siya ba yung si Mary na yung nagbuhos ng alabaster jar. Oo. Talk of the town yun. Kaya kaninong mundo pinag-uusapan? Sa kanila. Yun na naman Isa, tuwing ipapangaral na. Oo. Maalala yung babae. Kasi, Every time Every time. Oo. wherever this gospel. Yes. Whenever, whatever, wherever this gospel is preached, no, what this woman has done shall be spoken of in memory of her. Hindi ba pwedeng ganun din, Bishop? Okay. Katulad ko, pinireach ko siya. Di ba parang ganun? Pinireach ko siya. Genuine love yun So pinipreach mo yung genuine love as the gospel of love ang ating Panginoon. Mamay-mention mo yung mumay. Sabi, ano na siya? Well known. Ang dalang. Oo. Ano doon, tanan lagi natin. Di ba? Kaya nga, tingnan natin, ano po ang Greek word ng world? Cosmos. Yung word dyan. Pwedeng, teka lang. Ano yung Greek word niyan? End of the world Sabi ron, di ba? Oo. Yung sabi ron, no? What will be the sign of the end of the world? End of the age ang dito sa kasi NASB. So, anong world? Is it all about yung mundo na natin? O may mundo na tinutukoy? Yung mundo yung panahon ng Roma. That is their world Roman world. Whole world. Cosmos. Kasi nung panahon na yun, yung ginawa rin ng babae, kumalat yun sa Kasi na balita yun Sa pagpunan nila. Oo. panahon ng punin. Mundo nila. Matapos mawala ang mundo nila. Kasi pagka yung end timer, mundo ng huling panahon. Pwede siyang oikomene. Anong ginamit? Oikomene. Pag sinabing Oikomene. oikomene, ibig sabihin, yung world doon is the inhabited earth, the civilized world. Yun. Often referring to the Roman Empire. Mm. The Oh, di ba? inhabited world. So kung yun Inhabited yun ba yung world? ginamit? Yun ba yung ginamit? Yan yung word Kaya nga Oikomene. Oikomene. Oo. Galing. Kasi hindi cosmos ang ginamit Diba? Meaning to say,
the inhabited world during that time. During that time. Di ba? Ibig sabihin, mangyayari, truly, I say unto you. Mangyayari siya doon sa Yes, generation na yan. all these things pinag-uusapan natin shall take place, di ba? In this generation. Di ba? Okay na tayo, nagkakaisa na tayo doon sa sa unang tanong no? Yung Yung temple. yung templo Oo. na Kasi- walang malitirang bato sa ibabaw ng Kasi nasa bato. generation pa nila yun. Nung nangyari. Nangyari yun. Oo. No? 70 AD yun. 70, no? 80 yun. Lusaw talaga yun, wala talaga yun. Yung sumunod, Susunod. ang sabi ron, sign of your coming. No. Baka sign up. Pwede. Sign up Sign. kami, O, nagsimula diba? na. Yung sumunod, yung end of the age. Take note, hindi end of the world sa end of the age. So, Kaya ano- inhabited world nga Oo. That their age So what does it Oo. mean? Yung mga end timer, age natin, yung ngayon yung huli, ngayon Time mo, time mo. Time nila Yun So ano mo doon, Bishop? Ha? Ano, Ano ano nga? ang final mo doon? Interpretation mo doon? Mas kung ano mas malapit doon Oo. Diba? Kasi merong between passages Tingnan nyo yung nabalabas. kasi kailangan natin, mas hindi po, kasi isa lang yan Pag sinabing world, pwede siyang interpret as cosmos. So, Tingnan mo siya. Tingnan sa system. Greek word kung ano yung kahulugan talaga Eh, niyan. oikoumene yung ginamit. O, oikoumene yung ginamit, hindi naman cosmos Pag sinang ginamitan ng cosmos, System. applicable ngayon. Hindi. Oo. Tapos mundo, meron pang yung world system, yung galaw ng, di ba? Yun. Oo. Yun ang mundo. Yung system. So ano mas malapit na interpretation? Oikoumene. Greek word. Oikoumene. Inhabited world. Their generation. That generation. On that generation. Pero, kasi nangangaral tayo ng salita ng Diyos, kaya kailangan hindi yung tsamba-tsamba. Oh. Tama? Ganyan. So, dito po sa prophecy, meron pong, kailangan po natin ma-recognize kung ano yung foretelling at saka forthtelling. Naituro ko na nakaraan, di ba? Pero, klaro natin. What are the difference between these two terminology? Ano ang foretelling? Ano ang foretelling? Review. Foretelling, yung prophecy na nangyari ngayon. Tapos yung foretelling, mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang. In the future. In the future. Okay. Yung foretelling. Foretelling nangyari ngayon. Yung Nangyari. prophecy Okay. para sa ngayon. Sa ngayon, ano mangyari? Tapos yung foretelling, Sa pinaka yung future. Magkatunog no? Yung foretelling muna, F-O-R-E. Ano yun? Ano yun? Foretelling? Para Prophecy. Magsisi na kayo. Para ngayon. Mangyari. Ngayon yun. Foretelling. Ay, yung foretelling. Ito yung prophecy sa future. Oh, Yung F-O-R-T-H. foretelling. Kayo. Meron ka. Sa inyo, meron kayong Yung foretelling, yung Oo. yung mensahe ng Diyos na sinasabi na ng mga tao ngayon, ang gaya ng mga pastor. Yung foretelling, yung magaganap pa lang. Yung F-O-R-E. Kasi tinatawag F-O-R-E. Telling. Yung pagpapahayag ng babala sa kasalukuyan. Yung foretelling ay pagpapahayag ng mensahe ng Diyos calling for the people to go back to Jesus. Okay. Na nangyayari na ngayon. Connecting, encouraging teachings. Foretelling. Oh. Okay, any other Yung foretelling, F-O-R-E, prediction. Yung foretelling, Yung mga proklamasyon. proclamation ng ano mangyari ngayon. Preaching. Preaching. Declaring. Sa madaling sabi yung FORE na foretelling,
sa future. Sa picture. Tapos yung foretelling, yung present. Yung babala. Present. Babala. Nagsasabi pa lang. So, F-O-R-E, foretelling, means to predict or prophesy future events. Okay? In other words, predicting what will happen. Ano yon? F-O-R-E yun, foretelling. Like for example, Amos 3:7 to 8. Ano yan? Foretelling or foretelling? Amos. Chapter 3, verse 7 to 8. Sabi? Seven to eight. Chapter 3, verse 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang hiling sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ano siya? 3:7 hanggang 8 Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsasalita, sinong hindi magugulat? Ano yan? Foretelling? O F-O-R-E? Yeah, foretelling. Ibig sabihin kasi uli, no? Ang foretelling, to predict or prophesy future events or predicting what will happen. Ang foretelling, F-O-R-T, no? Tapos telling is about using words of wisdom to encourage, no, people to make decision for the future. Like for example, Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Ano 'yan? 12:1 and 2. Hebrew 12. Kaya't yamang nakukubog kayo ng mga karabilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasanan ang pagkakasala bumibigil sa atin. At ating takbuhin may pagtigilis ng takbo nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa ugaling kagalak ng itinagay sa harapan niya ay nag-iis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at mupo sa kanan ng lutukan ng Diyos. Okay, so ano po ang ano diyan? Paano masasabing foretelling? Merong ano siya? Parang encouragement na nagsasabi na Encouragement. encouragement. Ano yung encouragement? Ha? Hinihikayat niya ang kanyang audience, yung tagabasa, na ano? Kasi meron muna. Therefore, since we have so great cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Oh, merong siyang advice, ano? Ano yung advice? Get away from Lay aside every encumbrance, di ba? And tapos yun, let us run with endurance the race which is set before us. Tapos sa verse 2, fixing our eyes on Jesus. Puro encouragement word dyan, ano? So, ibig sabihin, Exhortation. So, oo, teaching siya sa... exhorting, Hindi siya encouraging. foretelling, sir. Pagpa-foretelling, Ang di ba? foretelling, hindi siya nagpe-predict in the future. Ah, That is foretelling. hindi siya nagpipredict. Ang ng- foretelling, nagpe-predict ng future. Okay. So, hindi siya nagpipredict. Ang foretelling, nag-encourage siya. Yan, yun yung foretelling. Foretelling, F-O-R-T-H. Ayun. Nag-exhort siya. So, yung ginagawa natin, nagpo-prophesy tayo. Yun, tayo mga pastor, nagpa-prophesy tayo in terms of foretelling. Nakala natin? Okay. Amen. Kaya,
Kuha ko yun ah. Kaya lang hindi na natin ginagamit yung prophesy ngayon. Oo, prophesying lang. Si Pastor. Kunin mo na po yung sandali nito, say about prophecy. Tulungan niyo po ako lahat. Bago po kasi nangyari ito sa Venezuela, around 4 o'clock in the morning, nagkaroon po ako ng malalim na pangungusap po. Ang sinabi po niya is nasa isang bilog kami. Isang bilog na napakaraming taong nakahandusay at maraming taong umiiyak. Isa ako na naroon na pinapanalang sila at umiiyak din. Sa labas ng bilog na ito, nakita ko po doon yung rumaragas ang apoy na pulang-pula mula sa napakataas na parang bulkan. At sa kabila nito ay rumaragas ang tubig na napakalakas. At nung tumalaw po ako ng diretsyo doon sa labas ng bilog na ito, Wala akong ganyan. nakita ko po na may isang taong nakapagin na namupusilang ang kanyang linaw ng kanyang aura na nakabuka yung kanyang dalawang kamay at habang umiikot ang bilog, nakatayo siya doon at hindi siya umaalis. After 2 days po, nangyari yung sa Venezuela. Tapos nakita ko rin po doon yung aking kapatid na isa doon sa nakahandusay na umiiyak. So after din po nun, na-diagnose siya na meron siyang karamdaman. Ngayon po, nagkaroon na naman ako ng fear kasi noon pa po, nangyayari na to sa akin. So, nung nangyari po ito, ang sabi ko nga po kay Bishop Tony, Bishop, nagkataon ba ito uli? O ano po ba talaga ang itong binigay sa akin ni Lord na mensahe? Kasi po, malinaw na bago nga po nangyari itong mga lindol at saka yung sa Venezuela at yung sa Bulkan Canlaon. At ito nga pong malakas na mga pagbaha na nangyari sa China at Vietnam. So lahat po ito na pangyayari, kung titingnan ko po yung nangyari nung umaga na yung pinakita sa akin ng Panginoon na umiiyak ako after that at nag-kneel down ako, nag-pray ako. Ito po ang nangyari after 2 days. So ano pa ito? Kasi medyo ako rin po, natatakot ko. Kasi baka mamaya po, di ba, magkamali tayo, merong interpretation, magkamali tayo. At na-share ko nga po ito kay Pastora Jackie kasi talagang ako po sa puso ko, sabi ko, nahihirapan din ako. Sabi ko gano'n. So ano yan, parang ano yan eh, dalawa lang yan, pwedeng dreams or vision. No? Panaginip, no? Parang, okay, tsaka, ano yan, tulog kayo or ano? Kasi ang pagka-vision, di ba, parang gising ka. Dahil medyo ka nakikita ng ano. Pangitan yung So, ito Oo. dreams. Ang nangyari po kasi, Dream, is, nakatulog, naginip. nakatulog po ako. Oh, yung dreams. Madaling araw. Oh. So nakatulog po ako, nag-flash po ito lahat sa akin, yung mga pangyayari na yun. Oh. Nangyari na rin po ito noon na bago rin lumindol, na nagkaroon din po sa aking pagtulog. Pinakita ito yung pangyayari ito na senaryo. Then, yun din po yung time na nag-kneel down din ako, nag-pray ako na ano po ba ito. So, naulit na naman po siya kung paano nangyari ito sa Venezuela na Oh. ano lang po kapipikit ko lang kasi tumayo po ako noon, ng banyo ako. Kapipikit ko lang noon after nung devotion ko na madaling araw kasi lagi nga po akong duty sa gabi. Tapos yun na po yung nakita ko na kaya sabi ko, Lord, ayaw ko na maging burden po sa akin kung ano yung mga nakita ko. Then yun nga po, after 2 days, yung kapatid ko na-diagnose siya na may diabetes niya. Tapos po, yung nangyari sa Venezuela, nangyari sa China, Vietnam, ano po. Nga po, kaya sabi ko nga, Lord, ikaw na bahala. Kasi ayoko po magkamali. So, tulungan niyo po ako So, sa ating hindi anong kahulugan Opo. ng Sa tanong, Oo. kanino galing? Sigurado ba kayo? Kasi kung titingnan natin, ako, sa akin din, no? Marami din ako napapanginipan na nagpapagaling ako. Pero normally kasi sa atin, pagka nakapanaginip tayo, papagaling
Di ba? Usually ganun eh, merong vision. But pinag-aaralan natin kasi yung clear word bigat. So, nothing more. Ang aking kuha naman doon, yun ay dream. No? Dreams nga. Oo. Kasi nakatulog ka. But the fact na wala namang banggit sa'yo, na wala kang nararamdaman na ipasabi, na ihayag mo, that means hindi siya parang foretelling, hindi papasok sa foretelling. Hindi rin papasok sa prophecy na nagpa-prophesy ka na may mangyayari gano'n, na ina-anunsyo mo, hindi rin papasok sa foretelling. Dahil hindi naman proclamation ng word. Okay, dreams mo lang eh. Parang may pinakita lang sa'yo, wala namang instruction kung mahalaga yun na may kaugnayan na pwedeng mabagong sitwasyon ay uutusan ka na gawin mo to, puntahan mo yung tao or sino man dahil may mangyayari. O, kumbaga hindi papasok doon, yun lang din sa akin. So, sa halip na mapagabag ka, wala namang inutos sa'yo. Ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. Oo. Paano po ito, Bishop? Ako po kasi may sa aking sarili, napuntahan mo siya, may tao may sakit. Oo, ayun. So, ginawa ko, hindi ko siya pinuntahan. Conviction yan. Hindi ko siya pinuntahan. Hindi mo na. Day po mismo, namatay yung tao. So, meron pa ako yung account na Ay, meron kayong conviction na gano'n eh. Buhay pa po ba? Namatay nga. Patay nga ba? Oo, patay na. Hindi niya napuntahan. Yun ang ano roon, di ba? Audibility. Kung buhay pa yun, pwede niya pang... Yung halimbawa, kung nanaginip ako ito, pinasasabi lang sa akin, at mangyayari, pag-pray na lang natin. Hindi natin sigurado. Pero sinabi mo. Hindi mo alam kung kailan Mahalaga ka- na nasa atin. Oo. Nagkaroon ka ng ano. Si Joseph Smith. Tapos may isa pa po, Bishop eh. Gusto ko lang po ito mag-clear lahat sa isip ko. Nakita ko yung anak ko nahulog sa hagdan. Hindi po ako naging aware. Open vision yan eh. Nahulog siya. Hindi ako naging aware. Hindi ko nasabihan yung anak ko na mag-ingat ka dyan. After how many minutes po lumagagot siya, bumagsak. So, kaya po yung pagka inaano ko po siya, nagkakaroon tuloy lang ng fear na Oo. hindi ko na naman na agapan yung nangyari. Pag merong ganun, kailangan nangyari, bumagsak siya ng hagdan. Hindi ko siya pinalitan para ikawa. Kung sa ano, meron ng babala eh. Dapat dapat sabi ng Bible, kayo dapat sabihin mo eh, no, magano kayo. Mag-warning ka. Yung mga ganyan kasi hindi lang unang pagkakataon sa akin. So, pag ganyan ay gawin na po ninyo. Kasi kung may guide ng Holy Spirit, is gawin po ninyo kasi clear yun. Oo. Kasi kagaya nung pinakita sa inyo, anak po. So clear yun. Hindi kailangan sabihin. Word kasi ng Holy Spirit na yun. Direct na ano na yun eh. Dapat maging obedience na kagad doon, di ba? Or else. Ako, Bishop, ako yung nagbibiyahe bago ako umuwi dito na bansa. Ako lagi ang barko ay babanggain ng 3 beses. Ngayon, sabi ko, baka joke lang to, Bishop. Katapos, yung ako yung pauwi ng bansa sa Pilipinas, babiyahe pastor, Bishop, nangyari 3 beses ang barko bumangga 3 times. Sabi ko, Bishop, nasa ilalim ako. Sabi, Dags, ating barko nabangga 3 times. Sabi ko, Pepe, bakit nalibiro ka? Sabi ko, sabi ko, siguro may alam ka, mabangga. Sabi ko, Hepe, hinuuna, nagsabi ko sa Hepe, pero ay maniwala sa akin. Sabi ko, bakit sinabi? Kasi ang ating makina masisira na. Ako, Bishop, nangyari. Pagkatas, Bishop, yung
kami papuntang puerto, andirepan ng makina. Ay, nga talaga, Bishop. So tayo po, meron tayong gift of prophecy, of prophesying. Meron, Bishop, Diba? In nagsisermon terms tayo. of foretelling. Foretelling. Wala akong foretelling. Diba? Pero yung another side, in terms of foretelling, Wala. diba? Wala akong nun. Ano yung Old Testament lang yun? Oh, I think so. Yung sa kanila, Foretelling? Yun yung ano ko, Bishop, kasi... Diba? Yung magpipredict ka sa future. Ang Bishop, ang ano ko lang dyan, ang stand ko dyan, tapos na yung Bible. Whenever people see those kind of revelation, pwede kasi mag-complicate ng matters. Bakit? Tapos na. Hindi, kasi kompleto na. Totoo yung kompleto na yung Bible. Andyan na lahat no? Pati mga dilubyo, andyan na. Correct. Pero yung mga particular na po pwedeng mangyari, like for example, yun nangyari sa sa Tacloban. Mga ganun, di ba? O particular yun. O kaya yung mapipredict mo, kami galing kami ng Kalumpang, ng Jensan. 1 linggo kami doon. Pero wala kami naramdaman na magkakaroon ng lindol after ng kagaling namin doon. Yung bang, di ba, andun na kami, dapat Ito, Bishop, pwede ang basahin natin yung about ano po. Oh, Sabi po, in the Bible, dreams, ito po yung dreams dreams. serve as powerful channels of divine revelation, warning, and prophecy. Yun. While ordinary dreams, ito yung mga anxiety and thoughts natin. Yung parang doon sa memory bank natin. Ordinary. Na- Yung mga Mangyari pala. Kumbaga yung subconscious mind. Oo. Yung nangyayari dahil Tapos sabi po rito, God frequently used dreams to communicate His will, such in the life of Joseph. Kumbaga yung character figures, yung talagang yung pangyayari na gusto mong nais ng Diyos. Yung biblically pero ang hirap yung maging interpreter ka no? Opo. Katulad ni Joseph interpreter ng Hindi dreams talaga siya, sir. Oo. Ito po, sabi po rito, divine revelation, God revealed future events or ultimate plans. Ibig sabihin, yung gusto mangyari ni Lord Oo. doon sa buong po yun. How about yung mga katulad ni kay sister? Yung mga ganun. It has nothing to do with scientific plan. Kasi yun nga sabi, ordinary dreams siya. Ordinary dreams. Kasi ang danger kasi, ewan ko lang kung kasi against ako against ako dun sa mga ganyan. Kasi nami-mislead. So meron ako nanaginip nga ako, nagpapagaling, may nagpagaling. So magpapagaling na siya. Pero actually, wala naman sa ngayon, wala naman talaga authenticated na miracles talaga na kasi ginagamit yung ministry sa healing. When in fact, ang nagpapagaling lang talaga ng true authentic is ang ating Panginoon. Ay, malalaman mo yung difference ng pagpapagaling nila Si Lord, pag nagpagaling ng keto, full. Ngayon, kung gumaling ka man sa keto, ito lang, pag gumaling ka sa may keto ngayon, pwedeng nawala lang yung keto. Pero andun pa rin, nawala na yung hilong. Hindi siya creative miracle. So there is no history in this world na creative miracle na merong isang naginip tapos pinagaling yung nagkaroon ng kamay. Wala pa yata authenticated na. So, lahat ng nakikita ko kasi false. Pero yung cases po kay Pastora, pwedeng signs of or warning. Pwede warning. naman po yun. Kasi ginagawa lang gamitin sa ministry. Kasi nga, bibigyan ng babala. Warning din. Nakita niya. Ang palagay ko sa akin lang, kasi personal yun Kasi nakita niya sa panaginip Babalaan mo. Sabi, Ano ni Lord, hindi Hindi natin. salvation. Kasi will God so salvation. kung tingin mo yun ay pinarating sa'yo para kailangan mong sabihin, parating, Ewan ko, gawin mo lang, wala namang masama. Paano yung iba? Yung iba na nanaginip, Napanaginipan niya yung isang tao patay. Panaginip yun patay. No? Sa panaginip niya, patay na. Pero, nabuhay pa na napakatagal. Di may mga ganun panaginip? O yun sabi nga, kabaligtaran. Yung mga... Nung kabataan, Kasi pwede kang bago siya, bago ka na ako, mga mga ganito kang 20 nakapag-confess ka na. So, sabi may magaling ako. So, nakupupo sa sa'yo. Nanaginip Wala si na Brother rin. Francis, yung kasamahan ko, Pastor. Section 23. 2023. Yan sa... 20
23 years old. 23 years old ako. Oo. Mga ganon, Even in the next binata. generation. Eh, Sabi niya generation ganon, na natin yun. uy, nanaginip ako. Yung Kayo San daw ni January, Julie. back yung Naging pagkakatawad sa kayo. kasalanan, di ba sa Ay, buti na lang. Yung nagbago. Yung ginagawa. Maganda pa naginip yun. Okay, tuloy natin ito. Matapos natin. Maganda lang yung topic kasi ni sister. Oh. Kasi Step- it can be tempting to be sa ministry at you can do the ministry of foretelling. Magkaroon ng Ah, misinterpretation. Kung nagkakaroon ng misinterpretation, nawawala na kay Christ yung focus. Nasa iyo na. Ganun yung nakakatakot. Kaya nga maraming mga false religion kasi may, ay, nanaginip ako. Si Joseph Smith, may nakita ko. Si Iglesia, may nakita akong bishop. Eh di, paano kung malalaman ko sino totoo? Mga dreams. Eh tapos na yung scripture eh. Sabi Everything nga, is it's there. revealed. So, wala nang additional. So, Illumination na lang kung yun. meron lang po, yun yung ako, against talaga ang person. Kung meron lang po, make sure mag-pray po tayo kung kanina galing yan. Kasi anytime pwede kang, pwedeng, Bishop, Pastor, last po paano din po natin may explain na sa pagtulog mo, nakita mo yung isang apoy na kinakausap ka at sinabi sa'yo, hindi ka na makakapagsalita, makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Kasi that time po, mainit ako eh. Kasi yung pala yung mga sign na tinawag ako ni Lord as an evangelist. So, alam niyo po yung nakita ko ay isang naglalagablab na apoy na kinakausap niya ako doon sa sulit na yon na hindi ka na magsasalita. Then after that po, na-diagnose ako, nagkaroon ako ng bukol sa nodules ko. For 6 months, sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magsalita ng magsalita. Gumamit ka ng mga bagay na the phone or what. Huwag ka munang kakanta, sabi ng doktor dito sa tala. Huwag ka munang kakanta kasi hindi magiging mabuti. So ito po ang nangyari. Hindi ko sinunod ng doktor. Nagtuloy ako sa worship, nagtuloy ako sa gawain. After 6 months, in-endoscopy po ako ulit. Kasi nakita nung muna, yung sa nodules ko, pwedeng tanggalin. So, natakot ako noon. Nag-pray ako sa Panginoon na, Lord, kung ipapatanggal mo to, paano mo ko gagamitin? So, sa sinabi nga kanya ni Pastor na sometimes yung mga miracles, depende sa miracles na ini-encounter sa atin ni Lord. Pagbalik ko po after 6 months sa Kala Hospital, sa espesyalista sa throat. Pag-check po nila sa endoscopy, ang sabi ng doktor, ano po ang ginawa niyo? Bakit nawala yung bukol na nakita namin sa nodules niyo, sa lalamunan niyo? Ang sabi ko po sa doktor, isang bagay lang po, ipinanalangin ko sa Diyos, kung kalooban niya, gamitin niya ako, huwag niya akong pawawalan ng hilig. So that time po, mismo ang doktor nagsabi, amazing po. Napakalakas niyo po sa inyong kinikilala ng Diyos. So meron pong miracle. Kaya So, talaga, ako, meron naman. Opo. Depende po sa miracle na i-encounter sa ating Lord. Yeah, Pero yeah. yung nawalan ka ng kamay, biglang magkakakamay ka, hindi po talaga. Hindi, pero ang sinasabi ko lang, Pastor, Oo, ano lang ako. ang sinasabi ko lang po, meron ako naniniwala ako sa miracle po. Ba, nagkasakit ako, meron ako nga, gumaling ako. Yung kasi yung ginagamit sa ministry. Yes. So yung team ng ministry niya, healing. Yes, patutunan. So kayo po nagpapatuto, that's good. Yes. Healings can happen today. Yes po. Kung willing ka, na-heal ka. Pero yung ako tatayo, magsiset ako ng schedule, miracle crusade, yun yung hindi po, doon po ako ginagawa. Kasi trabaho lang ni Jesus Christ yan eh. Yung mag-heal, kaya nga siya, pero yung ako, pupunta ako, kaya parang kay Will D. Almeida, pagagalingin ko, punta kayo na may mga sakit. Eh di sana magaling na lahat. Yung sa inyo, authenticated po yun. Naniniwala po ako dun sa gano'n. God still do miracles. Tsaka yung in addition doon sa sinabi ni Pastor, kanibang boses yung... Yes. Kailangan talaga ang tayo. Kung ako po, yung natutunan ko, pagka negative, does not come from the Lord. Totoo. Pero yung mga positive, galing sa Diyos po yan. Paano Yung warning, wala problema. Kasi sometimes yung prophecy is coming from the Lord talaga. In general, hindi naman yung mga warning galing sa ila. Pero in general, yun yung prophecy na talagang dapat
Kasi pwede mangyari. ka tumayo sa isang pulpito, sasabihin mo, o may mangyayari din doon. So, nagiging ministry na rin siya. So, ang focus ng ng mga tao sa iyo na, hindi na kay Christ. Kasi, So, ganun siya. Pero okay po yung, buti nga sinasabi ka, at least may wanit mo. Kasi Christ-centered tayo, hindi tayo sa sarili natin. Tapos isa pa po share na na-diagnose po ako na may cancer ako sa breast. Nawala po. Meron akong Praise God. 2.3 cm at saka meron pa isa. So sa pinaka-ano siya. Pero alam niyo po, grabe siya. Maano pa? Ang doktor ko sa Abu Dhabi, that time, minamodram ako, huling ng pagkaro ako ng Philippines. Nagulat po siya. Oh. Borderline po talaga. May miracle naman talaga, Pastor. Naklir po yung bukol na yun na Pinapaministry siya kasi. Sobra. Kaya sabi ko talaga, totoo Diyos siya. Opo. Talagang makapangyarihan Diyos siya. Ang sabi po sa akin nun, ng doktor dito nun, wala na akong magandang bukas. Kasi ang cancer, mayaman lang ang nakakalampas. Pero hindi pa rin totoo. Sabi ko, lumabas ako sa Chinese hospital. Tumutulo ang luha ko. Sabi ko, Lord, sabi nila yun. Pero iba ang sabi mo sa akin. Ngayon kung Amen. at tawagin mo, pagagalingin mo. Parang hindi nga kayo may cancer, walang cancer. At nangyari po talaga. Hindi Oh. pinabuksan ni Lord Praise God. opera sa leg, Oo. opera sa matris, opera sa... Hindi natin pwede ikahon ang galaw ng Diyos. Oo. Until now. Kaya totoo po. Hindi pwede natin tuldukan yun. Oo. Makapangyarihan siya. Amen. Oh. Yun po. Apat na ng Panginoon yun. Ah, tuloy natin to para mag-move forward na tayo sa susunod Bishop, na ano. ganda naman na. Step number 6, tama? Step Oh. number 6. Research the meaning of keywords and phrases. research. Research the meaning of keywords and phrases. Mahalaga yung keywords. Katulad yung Kanina, yung word, yung sinabi. Oo, tingnan nyo yung meaning nun. Kasi maraming English malakas sa pareho eh. Ano ring passage yung Bishop? Yung sa word eh. Babalikan ko pa yun mamaya. 23, 23, 24, 36, tsaka ano. 24, 36, saka may word eh. 23, 36. 23, 36. At saka yung Matthew 26:13, yung sa babae. Saan man ipangaral. Sige, Bishop. Sama nga naman nga, ginamit mo. Ano yun? For God so loved the world. Di ba? World din eh. World. Oh, cosmos. yun. Cosmos. Oh. Yun na yung Jesus, cosmos. oh. Yun yung Bishop. conditional. Oh, Kanina, conditional. Do not Whoever do not believes in- conform any longer to the pattern of this world. Oh, ibang world na naman yun. Pero world eh. So, meron din kayong Greek dito. Ha? Yung Greek, mag-aaral din tayo. Subject. Nagtuturo ako ng Hebrew. Pero merong Pero maganda siya. meron tayo sa ano, Ganda ng kay Vergara. pagkakasabi mo. Kaso makakalimutan nyo rin pagka nagsalita kayo ng Hebrew. Ay, Okay, letter A. Procedure in discovering the meaning of a word. Ito, kasi nga, research the meaning of keywords and pray. Yung keywords ha, baka naman lahat eh. Keywords lang po. Ito po yung procedure. Una, determine the etymology of the word, including its original meaning and any different meanings that develop from it. Pangalawa, define the usage of the word. Kailangan ma-define yun. Bakit ginamit? Anong gamit ng talata ng word na ito? So, how to define? Una, by the same writer in the same book. Pangalawa, by the same writer in the other Bible books. Letter C, by other writers in the Bible. Letter D, by other written outside the Bible. Ayan, pwede na papasok yung mga concordance dyan, yung mga dictionary. By how synonyms and antonyms are used. Synonyms tsaka antonyms. Pangatlo, discover the context. Ayun, yung context mahalaga talaga. Yung sitwasyon. Oo. So,
Paano madidiscover ang context? Tingnan mo yung Preceding. the immediate context. Book. Ang immediate context, yung isang context, like for example, dito sa Hebrew chapter 11, yun lang. Buong 11. 11 sa 12. Oo, chapter 12. Puro faith yan eh. Puro fake. Pinag-usapan yan eh. Puro heroes of faith ang pinag-usapan dyan. And number 4, decide which one of several possible meanings best fits the thought of the passage. Yun. Doon ka magdi-decide. Alin ba? Diba? Yung tinatawag na possible meanings. Na talagang angkop angkop. Kasi madalas naglalagay tayo ng kahulugan, hindi naman pala angkop. Diba? So, nasubukan natin yan doon sa interpreting ng John chapter 3, verse 5. Diba? Ano ba yung Water. Water and Spirit? Water and Spirit, no? So, Ba't ano ang interpretation? Hindi, so water, yung baptism or yung wulugan. oo, Yung Yun yung cleansing of water. interpretation. yun ang dating interpretation. Pero, Majority interpretation, parang ganun. Sa born again. Pero tingnan mo sa context. And letter D, tama yun, no? Letter B, procedures for discovering the meaning of a sentence. Ito, may procedure. Ito yung meaning of a word, Ngayon naman, sentence. May procedure. Pag sinabi sentence, ito yung kabuuan ng pangungusap, di ba? ano yung number po? Wala ba? Number Decide. Number 1, analyze the sentence and its elements. Noting its part of speech, the kind of sentence it is, the kind of clause it has, Decide. and the word or there. Decide number 4. Number 2, discover the meaning of each keyword and how they contribute to the meaning of a sentence. Tingnan daw yung kahulugan ng mga keyword. At saka mo siya, paano nakaka-contribute ito sa kahulugan ng buong talata. Pangungusap. Number 3, consider the influence of each part of sentence on the thought of the whole. Kaya nga ang problema sa iba, tatanggalin ang isang talata. Tsaka bibigyan ng kahulugan. Magkakamali ka dyan. Ano kaya yun? Ang proper interpretation ng talata, ibalik mo siya sa context. Hindi ka po pick up ng ano na. Oo, hindi mo siya tatanggalin sa context. Taka mo bibigyan ng sarili mong kahulugan. Yan ang tendency sa atin eh. Marami mga ganyan eh. Tanggal ng tanggal eh. Siksik, liglig. Di ba? Oo. Binigyan na kagad ng kahulugan. Kaya ginamit na yung siksik liglig at umaapaw sa tithing and offering. Kinakanta pa nga eh. Bigyan ang sa nangyayari. Diba? Paano kung hindi marunong mag-analyze ng sentence ngayon? Kasi hindi nag-aaral. Kaya nga kailangan mag-aral. Kailangan talaga mag-aaral. Tawad Kailangan natin talaga mag-aral. Kailangan mag-aaral talaga. Teacher. Kasi pag-aral ka, di ba? Hirap magbitaw ng inman eh. O, tapos makikinig ka sa iba, Accountable ka kay God. nagkakaroon ka kagad ng idea yung ito yung Hindi, pero po may mga katulad ni Bishop, siya yung pinaka-head pastor. Kaya tayo Favorite ni Bishop yun. Di ba? yung mga- After nung... Oo, ganun talaga ginagawa ko. Ganun po. Oo, yung iba nga nagpapakorek eh. Nagtatanong sa akin, musta isip yung aking pangangaral? Ikaw mangangaral kami tapos Actually, meron po tayong preaching clinic, sa totoo lang. Okay. May preaching clinic tayo, pinapatayo ko bawat estudyante. At yung audience po ang makikinig. Tapos sila mag-i-evaluate sa iyo from 1 to 10. Really? Oo. Ito, papunta na tayo sa homiletics eh. At least malalaman mo yung... Oo. So, ano ang rate ng yung pangangaral? So, di ba? Kung meron kang introduction, kung meron kang body, kung meron kang conclusion, kung meron kang challenge. So, doon po. Pati mga illustration. Nakakabalang yun. Every, yung ganun. Oo. Every
Ano na kayo? Okay, si Bishop. Actually, meron kayo chapel hour nga eh. Kasama ko Chapel yung chapel hour. hour. Chapel hour yung ginagamit ko yun. Oo, sa chapel hour yun, nagpipreach yung mga estudyante. Mag-assign ka ng text. Oo, meron mga estudyante magpipreach sa kapwa estudyante. Kasama ako sa makikinig. Chapel hour. At merong rate na, ano, ito, rate mo. Ano, kumusta yung preaching ni pastor? Gusto nyo ganon? Pwede rin naman, hindi siya kasi for us to do that. Oo. Para makorek yung dapat correct. Number 7, step number 7 na tayo. Rewrite the passage using structural diagram. Rewrite. Kaya ano po, mas ano advantage ka pag kabisado mo yung talata. Di ba? Mas maganda na naayan mo siya, nababanggit mo siya kahit na wala ka ng notes, hindi mo na babasahin sa Bible. Kasi pag binibigyan mo ng diin yun, madali. Kabisado mo eh. Tsaka wag mong mag-quote na hindi mo nyo alam yung verse. Oo, Tapos di ba? mamaya sablay yun. Romans 6:23. Tapos mali sila. Oo, di ba? May nag-quote nga eh. Mawawala yung, sabi, narinig ko mismo nangangaral eh. Sabi niya, the Bible said in Matthew chapter 22, love God above all and love your neighbor above yourself. Above yourself. Mabigat yun ha, yung as yourself na. Yun Diba? eh. Oo. Above pa. Diba? Yun ang sinabi. Sabi naman tayo, Amen! Hallelujah! Ayun. Kita niyo. Wala na. Kaya, Sa secular, yun yung word. Pero doon sa iba, biblical, biblical. Above. magkaiba na po ang meaning nun. Hindi mo nga magawa. No? Love your neighbor, di ba? As yourself. Yun na nga, as yourself. As yourself, Nahirapan ka di pa mo eh. nga magawa. Above yourself pa. Di ba? Kaya meron siyang me mentality. Ako po. Yun nga eh. Mahirap na yun, yung as yourself. Di ba? Love your neighbor as yourself. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Literal tayo. Lovers of Self. ourselves eh. Di ba? Oh. Pagkakain na nga lang, Nag-above pa. Wala. Hindi ka nga di ba, makatulong sa nangangailangan. Paano? Above yourself. Okay, letter A. Structure the main sections of the passage. Yan. Identify the transition in the passage. Yan. Ano identify mo? Yung grammatical, chronological, geographical, contextual transition. Maganda yun. Talaga makakagawa ka ng sarili mong sermon outline. Expository. Maganda po mag-preach expository. No? Tantanan nyo na yung pag-preach. Napakadalang ko na mag-preach na topical. Madalang na. Talaga, expository talaga ang ginagawa Ang ko. ginagawa talaga exposition. Doon ko sinasana yung sarili ko sa expository preaching. Okay. Letter B. Summarize the main sections of the passage. Ay, may tanong ko yan sa pastor. Maganda talaga yung expository, yun ang the best. The best talaga yun. Okay. Sige, di tayo next. Structural diagramming. yung letter B, ano po siya? Summarize the main sections of the passage. Yung summarization. Paano ba? Kasi yung paggawa ng sermon, hati-hatiin mo lang yan eh. Point number 1, from verse 1 to 3. Point number 2, verse 4 to 5. Point number 3, 7 and 8. Tapos, conclusion, pwede ka na din kumuha doon. Verse 10. So, di expository lang. Bawat So context. yun yung pinaka May subject. mag-outline ka dun sa... Doon ka, makaka-outline ka doon. Kasi may subject na yun eh. Okay. May context na yun eh. Oh. Like for example, Hebrew 11. Ano dyan? Faith. Diba? Hebrew 12, the race of faith. Heroes Diba? of faith. Oo. The heroes of faith. Diba yun? Oo. 3 puntos. Required sa expository outlining sermon preparation, kinakalang aral ka sa Biblia. Oh. Yun lang. Oo. Yung principle na- Pag hindi ka aral, mahirapan ka Kaya expository. talagang- Even the punso. Oo, kasi mahirapan mag-gawa ng expository sermon. Mga seasoned preacher usually
Kasi po, sa totoo lang po, yung bunga ng 70s, 80s, 90s hanggang 2000, Ano yun? puro topical. Nasanayin tayo topical. Preachy mo ni pa. Bishop, yung mga Oo nga. yung mga Di ba? tumatayo na walang Walang outline. pupunta sa pulpit, walang outline. Diretso yung bonders na. Nagawa ko ito. Magkwento na lang ng kwento na walang... Puro ng version. Oo. Sa- Yun ang kinasanayan. Kaya ano, safe na safe eh. Okay. Summary ng phase 1. Phase 1. Exegetical investigation. Ito po kasi napakahalaga ng tinatawag na exegetical investigation. Structural Hindi pa ba? yun. Tapos na po tayo, Bishop. Hindi ba tapos doon? Oo. Tapos na po tayo. Structural diagramming. Okay, number 1, structural diagram is a phrase by phrase chart Praise by praise. of the text in the exact word order of the translation you use. Phrase by phrase. Kasi ang pagkakaano niyan, word muna, pinagsama-samang word, makakabuo ka ng phrase. At yung mga pinagsama-samang phrase, makakabuo ka ng sentence. Tama ba? Di ba? At pinagsama-samang sentence, makakabuo ka ng kapitulo. O kaya context muna. Pinagsama-samang context, makakabuo ng kapitulo. Pinagsama-samang kapitulo, makakabuo ng aklat. Di ba? Kaya yun ang mga noon. The structure diagram is one exercise in an inductive study of the text. It is part of the observation phase in which the particulars of the text are examined in detail. Tignan, examine in detail. The structural diagram helps give an overview of the writer's thought. Overview. Yung mga mababasa mo utak ng writer, ng author, di ba? Mahirap kasi nag-i-interpret ka, hindi naman yun palang gusto ng author na bigyan ng kahulugan. May sarili kang kahulugan. Di ba? Oh. Like for example, madalas ginamit natin 18:20 ng Matthew. Kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandiyan ako sa inyong kalagitnaan. No? Ginamit niya sa fellowship. Ginamit niya sa attendance, nakukunti lang attendance. Quote-unquote, 18:20 ng Matthew. No? May sama pa ang loob na nagpe-pray kasi kukunti lang ang dumalo. Pero yung konteksto ng 18:20 ng Matthew, it is all about forgiveness. It is all about yung hindi ka marunong magpatawad. Yun. Pupuntahan mo siya. Yun na nga, di ba? Kausapin mo, ayaw pa rin, magdala ka. That is the context. Kaya tinanggal ang 18:20. Tinanggal ang Pilipos 4:19 sa konteksto. And my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus our Lord. Kaya, ang lalakas ng loob. Lord, sabi mo, you will supply all my needs. Pero, ang context, yun ay para sa mga generous giver. Pag makunat ka, di ba? Wala kang karapatan i-quote ang Philippians 4:19. Kasi prayer wish siya ni Paul ng man of God. Di ba? Doon sa mga members niya na very supportive sa kanya. Mga ganun ba? Okay. Tuloy natin. Summary, okay na? Nasagutan na ba lahat doon sa diagramming? Ito, The structural diagram is constructed by copying the text. Copying. C-O-P-Y-I-N-G. Dapat Xerox copy talaga no? Copying. The text, wording in order. One phrase at a time.
Hindi ko na ano to, ano? Summary. Kasi ano na. Exegetical investigation. Ito po. Ang binabasa po natin, ancient text. Lumang-lumang talata na ito. Ancient na ito. Di ba? So, bago ka may araw, papunta doon sa theological reflection. Di ba? At matapos sa theological reflection, may homiletical presentation. At ito po, yung modern audience, contemporary audience. Ang itinuturo mo sa kanila, ancient text. Kaya, para maging malinaw sa kanila ang ancient text na ito, ikaw bilang mangangaral, ang unang panuntunan, read the passage like a pro. Di ba? PRO. Di ba? Purposefully, repeatedly, orderly. Pro. Wala dito, no? Purposefully. Kaya bilang pastor, kailangan nag-aaral ka talaga. Di ba? Pangalawa, realize your subjectivity. Pangatlo, retrace the historical background.